For today's video, ang i-discuss ko, paano ba mag-add sang fraction? So, sa pag-add sang fraction, dapat common ang ilang nga denominator. Pero may ara nga mga fraction nga hindi common ang ilang nga denominator. Kung hindi gid man ang i-common ang ilang nga denominator, i-apply naton, kuhaon naton ang LCM or less common multiples or LCD, less common denominator, or pwede himuan natin siya or gamiton natin ang prime factorization. Then after that, i-rename natin siya, i-add na natin ang fraction, then i-simplify natin ang fraction. Now, meron kita example 1, 2, at saka 3. Sa example number 1, kay common ang ilang nga denominator. So, dali lang siya i-plus. Kasi pag common ang ilang nga denominator, kopyahon ta lang ang ilang nga denominator, which is 5. Then, i-add ta lang ang numerator, aring 1 plus 2 will become 3 na siya. Okay? Then, after that, mangita kita sa number nga pwede makadivide sa 3, pareho sa 3 at sa common nga makadivide sa 3 at saka sa 5. So, kung lang tawon natin, wala sang common nga number nga makadivide sa 3 at saka sa 5. So, ito yung final answer which is 3/5. Sa example number 2 naman, 5 over 9 plus 1/3. Kung lang tawon natin, hindi common ang ilang nga denominator. Kaya kung hindi common ang ilang nga denominator, pangitaan natin siya, it's either kuhaan natin ang less common multiples or LCD or factorization. Now, let's say example, i-apply natin ang LCM, less common multiples. Halimbawa, ano ibig sabihin sang less common multiples? Ibig sabihin, number nga makamultiply. Okay? So, aring 9, ano bang makamultiply sa 9? So, 1 times 9, okay, 2 times 9 will become 18. 3 times 9, 27. 4 times 9 will become 36. Ano pa? Okay, 9 times 5 is become 45. Now, this example, mag-stop lang tadara sa 9 times 5. Next naman, it's ang 3. Okay, 1 times 3, it's 3. 2 times 3 will become 6. 3 times 3 will become 9. Kung lang tawon natin, if you observe, may common na sila. Okay, which is 9. So, kung may parihan na sila nga less common multiples, siya ang himuon na natin nga bago nga denominator. So, therefore, may ara na kita, i-rename na natin, may bago na kita nga denominator, which is 9 na ang ilang nga common denominator. Okay, kay may ara sila nga common ang ilang nga multiples. Okay? Less common multiples. Then after that, nakuha na naton through the LCM. Okay, kaya nakita na naton nga may RS lang nga common multiples na 9. Aring 9 na naton ang bago na naton nga denominator. I-divide naton siya sa ilang original nga fraction. So aring 9, i-divide naton siya diri sa 9, okay, will become 1. I-multiply naton siya sa 5, will become 5. Next, aring 9 na naman, i-multiply naman natin diri siya sa 3. Okay, sa original nga fraction. So, 9 divided by 3 will become 3. I-multiply natin by 1 will become 3. Then, after that, kung makita na natin, common ang ilang denominator, 9, kopyahon ta lang ang ilang common denominator, kag ang i-add ta lang ang numerator, 5 plus 3 will become 8. Then after that, mangita kita, i-simplify naton, mangita kita sang common nga number nga makadivide pareho sa 8 at saka sa 9. So since wala sang common number nga makadivide sa 8 at saka sa 9, so ito yung final answer, 8 over 9. So last, 4 over 10 plus 2 over 6. Now, kulang taon naman natin, hindi naman common ang ilang denominator, so ma-apply naman kita. Now, let's say example, i-apply ta naman ang factorization. So, if a factor natin, halimbawa, ang 10, so factor ng 10, it's 2 times 5. Kung wala naman factor ang 2 at saka 5. Tama? So, ang next na naman, ang 6. So, ang factor ng 6 naman, it's 2 times 3. So, ang 2 at saka 3, wala naman sa other nga factors. So, next natin, it's, kuhaon na natin, no? Okay? So, ang factors ng 10, 2 times 5. Okay. Now, kung lang na ito, may common.
Okay, nga factors ang 6 kag ang 10 at saka ang 6 which is 2. So kung may common sila, iupod na lang sila tadlong. Okay? Then ang 3 ipagawas naton siya diri. So hindi siya pwede iupod sa 5 kasi hindi sila common, di ba? Lain man ang 5, lain man ang 3. So ang common lang nila diri is ang 2. Then after that i-bring down lang naton ang 2, then i-bring down man naton ang 5, then i-bring down man naton ang 3. So i-multiply na naton 2 times 5 will become 10 times by 3 will become 30. So amo na ni ang ato nga bag-o nga denominator which is 30. So i-rename na naton siya. Okay? Nakuha. So 30 na ang ato nga bag-o nga denominator. So balik kita sa process kung anong process sa example number 2, the same gapon sa example number 3. Aring 30 i-divide naman natin siya sa original nga fraction nga 10. So 30 divided by 10 will become 3. I-multiply ta siya by 4 through. So 3 times 4 will become 12. Okay? Next dito naman, 30 divide natin siya by 6 will become 5. Tama? I-multiply natin siya sa 2. So 5 times 2 will become 10. Now, lantawan natin, common ang ilang nga denominator, kopyahon ta lang. Then, ang i-add ta lang ang numerator, 12 plus 10 will become 22. So, kung lantawan natin, 22 over 30, mangita kita sang number. 22 over 30. So, mangita kita sang number nga common nga makadivide sa 22 at saka sa 30. So, ang common nila it's 2. Tama? 22, pwede siya makadivide sa 2, then ang 30, pwede siya kadivide sa 2. So, common. Muna siyang inatawag natin para sa mag-simplify. So, 22 divided by 2 will become 11 over 30. Divide natin siya by 2 will become 15. So, ito yung final answer natin. 11 over 15. Yan lang po. Bye!